All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I am weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. Come on, declare. All things are possible. 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 Magandang gabi po sa ating lahat. So dako naman po tayo sa ating ikalawang pagpupuri sa Panginoon. So sabi nga sa title na ating pag-aaralan ngayon, The church is prosper and you are prosper when you give. Sabi nga po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buwang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So yun, sa anong paraan tayo hinahamon ng Diyos? So yun, sa paraan ng ating pagbibigay ng ikapu at kaloob. Ano ang gagawin sa atin ng Diyos kapag ay binigay natin ang ating ikapu at kaloob? Diba sabi nga sa verse, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So yun, kapag ibinigay pala natin ang ating ikapu at kaloob sa Diyos, bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. So yun, so ibig po palang sabihin na sa atin ang susi para maranasan natin ang masaganang pagpapalang mula sa Diyos. So saan personally, naranasan ko yung dati pag nagbibigay ako sa Lord, yung tira lang ng sahod ko, yun lang. So, hindi ko pa dati naunawaan kung bakit ako nagbibigay. So, yun, nakakatawa lang sa Lord nang ikinorek niya ako, itinama niya ako. So, ngayon, pag sahod namin, so, kinukuha ko na yung para sa ikapu ko at sa kaloob ko. So, yun, pinaprioritize ko na ngayon siya sa buhay ko. So, alam niyo ba nang ginawa ko yun sa buhay ko? So, yung pagpapala ng Lord sa buhay ko, so, patuloy na umagos. Sabi ko nga, yung, actually, sa motor ko, March 2021 pa siya matatapos, pero ang nakakatawa lang sa Lord, within December 2020, so, ayun, natapos na siya. So, nakasyan na yung motor ko. So, yun, salamat sa Lord pagdating doon. At so, ang pangalawa pa ng, yun, dati naghihiram lang ako ng cellphone. So, nagkaka-cellphone lang ako kapag binibigay ng kuya ko. So, nakakatuwa lang ngayon, personally sa buhay ko, first in my life na nangyari sa buhay ko na nakabili ako ng sariling cellphone ko. So, sa pagpuprovide ng Lord sa buhay ko. So, yun, doon ko nakita na ang kasaganaan ng Lord, kapag tapat po tayo magbigay sa Kanya, so, patuloy yung pagpapala niya sa atin. So, isa pa doon yung maging sa pamilya ko. Sabi nga ng tatay ko, huwag ka na magpadala sa amin kasi may trabaho naman si mama mo at ako. So, yung ipapadala mo sa amin, so ipunin mo na lang. So, yun, nakakatuwa lang doon na hindi lang ang Lord, hindi lang sa akin, hindi lang ako yung pinagpapala, kundi pati yung buong angkan ko. So, yun, maraming salamat po sa Lord sa patuloy niya na pagbago sa akin. So, yun, sa ating pagbibigay, so wag nating limitahan ang Diyos sa buhay natin. So, ibigay natin ang the best para sa Lord. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo kaming kinakatagpo sa lahat ng pangailangan. Lord, at sa lahat ng magbibigay ngayon, Panginoon,
Lord, patuloy mo silang pagpalain sa buhay nila. At Lord, ang maging sa mga taong hindi nakakapagpaloob, kaloob, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain at maging sila may makapagkaloob sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa ginagawa mo at gagawin mo pa sa buhay namin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, good evening po sa ating lahat and happy anniversary. And right now, bago tayo magsimula sa word ng Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa amin. Nawa, magkaroon kami ng malinaw ng kaisipan at teachable heart, Panginoon, ngayong gabi na ito. At nga po, Lord, manguna sa aming mga gagawin at pagpalain ka at ikaw mataas sa oras na ito, O Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so again, happy anniversary sa inyo lahat. Tayo mga taga-JC Tom, 29 years na ang ating church. Thank you. Thank you sa lahat ng mga patuloy sa pagsuporta sa ating church mula noon hanggang ngayon. Yung iba mga ilang years pa dito pero tatagal pa tayo dahil alam ko ang Diyos ang nagpapatibay ng ating pananampalataya, especially right now sa pandemic na ito. Okay, so patuloy po tayo sa topic ng fruitfulness. Napakaganda dahil after or still ongoing pa ang pandemic, napakasarap isipin na tayo ay patuloy na mamumunga at magpupush through ang fruitfulness sa ating buhay at sa ating family. Okay, ang text po natin ngayong gabi ito ay nagmula sa Matthew 25, 14 to 30, ito po yung parable of the talents. Alam na halos lahat ay alam na yung parable na ito, At kung titingnan natin, it is very relevant because fruitfulness is kasama po sa fruitfulness, it really includes faithfulness. Okay? At dito makikita natin yon because faithfulness includes stewardship. Okay? Natetest ang ating faithfulness sa pamamagitan ng stewardship. So, the parable of the talents. So, hindi na po natin kailangan basahin ang buong parable. Ikikwento ko na lang po ito sa inyo. Okay, meron daw isang lalaki na pupunta sa kanyang journey at tumawag siya ng kanilang servants. Okay? At yung tatlong servants na ito, or sinabi ko na tatlo kasi nabigay ito sa tatlong tao, sa kanilang mga tao ng 5 talents, 2 talents, and to the another is 1. So, tatlo yung binigay niya. Each according to their ability. Tapos, siya ay umalis. Okay? So, tapos, yung ginawa nung naka-receive ng 5 talent, tinirade niya ito sa ibang tao at kumita siya ng 5 more. Ganon din ang ginawa na naka-receive ng 2 talents. Na-multiply niya ito na additional ng 2 talents more. Pero yung tao na naka-receive na 1 talent, ano nangyari? Humukay ito at binaon niya ang pera ng kanyang amo. Now, after a long time, nakalipas, bumalik na yung kanilang master. At humarap na ulit ang tatlong servants na ito. Okay? So, sabi dito, yung naka-receive daw ng 5 talents came forward bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. Verse 21, his master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter with joy of your master. Tapos lumapit din yung naka-receive ng 2 talents. So, you delivered me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Sabi nung isang lalaki. His master said to him, Well done, good and faithful servant. Now, lumapit yung pangatlong tao. Sabi dito, he also, who had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew
I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has more will be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Ano ginawa doon sa servant? And cast the worthless servant to the outer darkness, in the place where the weeping and gnashing of teeth. Pagpalain ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Grabe. Actually, na-amaze ako sa parable na ito kasi kitang-kita natin, no, na kung saan is talagang gustong-gusto ng Panginoon, gustong-gusto ng amo ng result. No, whatever the result, yung 5 talents, doble niya. Yung 2 talents, na doble niya. Pero yung 1 talent, na hindi man lang nag-try mag-invest. No? Kung nagtagumpay man siya doon o hindi natin alam. Pero kung tinaray niya man lang, siguro natuwa ang amo niya sa kanya. So, kung bibigyan ako ng pagkakataon na bigyan ng pamagat, no, bigyan ng title itong topic na to, ito yung tatawagin kong 3 M's of fruitfulness. Sa fruitfulness daw, meron tayong 3 M na makikita. At makikita natin ito sa parable na ito. Okay, ano ba ang unang M? Unang M is tinatawag kong method. Ano yung method, Kuya Pops? Ang method, ito yung step-by-step process at step-by-step operation na makikita natin dito. So, nakita ko yung method dahil dito sa verse 16, no, yung servant ng 5, binigyan ng 5, at yung servant ng binigyan ng 2. Ano ginawa nila? Nung na-receive nila ito, anong sabi sa verse 16? He who had received the 5 talent went at once and traded with them. No, mag-focus tayo doon sa traded with them. So, kung walang kung hindi alam ng tao na to yung step-by-step process, tingin ko hindi siya magtatagumpay. So, yun yung method. Ano makikita natin? Ano dapat meron tayo? Kung meron tayong method, kailangan meron tayong mastery ng process. Okay, kung hindi niya to alam, hindi niya naiintindihan yung proseso ng trading, siguro hindi siya magtatagumpay. Yung proseso ng investment, hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magiging fruitful. Wala siyang makikitang result. Pero dahil master niya yung proseso, master niya, alam niya yung ginagawa niya, he understand, no? And usually dito sa buhay natin, kung titingnan natin, maraming process, maraming step-by-step process. Kuya Pops, parang ano naman, lahat ba meron? Sa iba naman wala. Yes, even, di ba, sa school pa lang, sa mathematics, may proseso tayo, di ba? Addition, subtraction, multiplication, division. Kuya Pops, long method na yan, may mabilis na. Pero kahit mabilis siya, tandaan natin, kahit mabilis siya, may proseso pa rin niyang sinusunod. Alam nung tao na yun ang ginagawa niya. Kaya nag-yield siya ng 5 more. Alam niyo po, pwedeng mabilis yung proseso. Pwede tayong mag-shortcut. Pero hindi pwede yung instant. Tandaan niyo yan. Sa step-by-step process, pwedeng shortcut, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, pero hindi pwedeng instant. So, yung tipo bang ngayon, nagtanim ako, bukas may bunga na. Walang ganon. May proseso yan. Pagtanim mo nung buto, mag-iintay ka. Sabi nga nila, total, malapit na yung summer. Naalala ko na naman yung Indian mango. Alam nyo ba na ang Indian mango, it will take 5 years bago to mamunga. Pero kapag namunga to, grabe. Tingin ko baka 5 truck, taon-taon meron ka.
na Indian mango. No? Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, pero hindi pwede yung instant. May pag-iintay, may proseso pa rin. Even yung favorite natin, alam niyo yon, yung kanin. Favorite natin yon. Hindi pwede nagtanim o magsasaka ngayon. No, actually, yung proseso ng pagtatanim, hindi nag-i-start yan ng paglalagay ng punla. Hindi doon. If isosow mo pa yung field, i-rip mo pa yung field, no? Aararuhin mo yon, susuyudin mo yon, papatubigan mo yon. Marami ka pang gagawin. Napakatagal na proseso. It will take 3 to 6 months para lang makarating yung masarap na kanin sa inyo. So, ang buong buhay natin in this world, lagi may step by step process. Ano pa ang under that method is purpose and vision. Alam nung tao na yun yung vision at yung purpose kung bakit sila binigyan ng talent. Bakit sila binigyan ng investment ng tao na yun? Ba't sila binigyan ng pera ng master na yun? Kasi alam niya, kailangan niya tong palaguin. Clear sa utak niya yung purpose at yung vision. No? Ang ibig ko sabihin dito sa purpose at vision, yung malalim, hindi kailangan basta lagi na lang kailangan kumita ng pera. Hindi ganon. Maaaring sa umpisa, may maliit kang kita, pero ang tinitingnan mo doon, yung purpose mo, 5 years, 10 years, kaya nga yung iba sa atin, di ba? May nag-aaral pa, nagma-master pa, nagsi-second degree pa, or yung iba ay tuwing gabi, meron silang inaaral, meron silang tinitingnan, meron silang pinalalago, they work it out. No? Kasi merong clear purpose sa kanila na one day, magiging 2 degrees siya, one day, lalaki din yung sahod ko, kailangan matutunan ko to para prepared na ako. Pag dinala ako ng Panginoon doon, alam ko na yan lahat. No? Alam dapat natin yung reason kung bakit natin ginagawa yung proseso. Alam natin yung reason. Hindi yung tipo bang, kasi pag tinanong ka, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Gusto ko po uso po ito ngayon Hindi ganun. Kailangan alam mo yung malalim na proseso. No? Alam mo yung malalim na reason. Hindi pala proseso. Malalim na purpose at yung vision. No, hindi lang dapat tayo tumitigil doon sa kailangan makakuha ka lang ng pera or magkaroon ka ng personal gain. Hindi. Kailangan maintindihan natin na in the future, para ito sa family mo or para ito sa ikakaangat ng bansang Pilipinas. No, ang ibig ko sabihin, kailangan malalim yung reason mo. Bakit? Kasi doon mo makikita kung hanggang kailan ka magtsatsaga. Doon mo makikita kung hanggang saan yung gagawin mo para matupad ang gusto mo mangyari sa buhay natin. So, kailangan clear yung vision, clear yung purpose. Doon sa servant na may 5 talents, clear yung purpose niya. Doon sa servant na may 2 talents, clear yung vision niya. Alam nila, kailangan nilang palaguin ito. Kaya nga nila na doble. Doon sa pangatlong servant, tingin ko, hindi niya sure kung ano gagawin niya doon sa 1 talent na binigay niya. Ano pa makikita natin sa method? Kapag ayos yung method, kaya mong i-monitor o i-track yung progress at yung level ng efficiency. Ano ba yung mga words na ginagamit mo, Kuya Pops? No? Ang ibig ko lang sabihin, kailangan nakikita natin kung may epekto ba to yung ginagawa ba natin o wala. Kasi kung walang epekto, hindi mo kayang i-trace o hindi mo kayang i-monitor na nakaka-epekto ka sa ibang tao or sa kingdom ng Panginoon, baka mali yung ginagawa mo. Itigil mo na yan. Nagsasayang ka lang ng panahon at oras. Okay? Kailangan dapat we are able to track the progress and the level of our efficiency. Alam din natin dapat yung limitation ng ability natin. Pero, sabi diyan kanina, binigyan niya ng 5 talents, 2 talents, and 1 talent according doon sa ability ng servant na yon. Tandaan natin, fair ang Panginoon sa pagbibigay ng mga talents. Lord, iba-iba Sasabihin nila, Lord, hindi naman ako magaling sa ganito. Bakit
Ba't kailangan ko magsalita? Hindi naman ako magaling mag-evangelize, hindi ako magaling magkwento, hindi man ako magandang tingnan sa camera. Ba't kailangan kong gawin to? Pero alam nyo, kung saan tayo inilagay, kailangan nating mamulaklak. Kailangan nating maging fruitful doon. Kung nilagay ka dyan ng Panginoon sa iyong family, maging maayos ka na nanay, maging maayos ka na tatay. No, kung ikaw naman ay trabahador, maging maayos ka na servant. Kung ikaw man ay sa fast food ka nagtatrabaho, maging maayos ka na waiter. Kahit na sometimes may mga customer na makukulit. Makulit din ako minsan na customer. 'Di ba? Pero kung saan tayo nilagay ng Panginoon, kailangan mag-serve tayo ng ayos. Kung ikaw naman ang estudyante, gawin mo makakaya mo para magkaroon tayo ng mataas na grades. Bakit? Sabi dito sa Colossians 3:23, sabi dyan, whatever you do, do it with all your heart, as you are doing it to God and not to men. Sa lahat daw ng gagawin natin, isipin natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ginagawa natin ito para mag-glorify siya. Nag-uugas ka ng pinggan, ginagawa mo to para makita nila, kasi may Diyos ako na magaling. May Diyos ako na may hawak ng buhay ko, so gagaling ako mag-ugas ng pinggan. No, kung ikaw naman ay nasa ibang field, kung anumang field pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, isipin mo na ginagawa mo ito para sa Diyos. At magiging excellent ka. Sabi nga ni Ate Rachel noong linggo, nagsaserve ka na lang, mag-serve well na lang. Mag-serve well tayo. Maging excellent ka. Di ba? Okay, methods. Total, love month ngayon. Pwede ba mag-example tayo ng tungkol sa pag-ibig? Lahat po kasi sa buhay natin, may proseso yan tinatawag. No? Ang pagkuha ng lisensya, may proseso. Ang pagdadrive, may proseso. Maging ang lahat, may proseso. Pati ang love and relationship. May proseso. Hindi pa pwedeng, may sinusunod dyan na step by step. Hindi pa pwedeng right person in the wrong time. Hindi ako naniniwala doon na right person yun. Kasi kung wrong timing siya, sabi nga ni Paz, pag wrong timing, salbahe yan. Sabi nga ni Bishop. So, hindi ako naniniwala sa right person in the wrong time. Kasi kung wrong timing siya, hindi siya yung right person. Hindi ako naniniwala na right love yun. Wrong timing nga eh. Diba? Kuya Pops, paano mo nalaman? Di personal experience. Diba? Kapag nasa right person ka, at right time yan, right situation, wala kang ang galing, Kuya Pops, ang yabang mo naman, nangyari kasi sa akin yun. Diba? I love you, love. So, love and relationship. Ano pa may proseso? Discipleship process. Hindi mo pwedeng madaliin lahat. No, ngayon kakakilala mo lang sa Panginoon, magpakalalim ka sa Kanya. No, maaring mabilis, pero may proseso ka pa rin. Hindi ka pwedeng instant. Ngayon kakakilala mo pa lang, bukas sa leader ka na. Pwede, pero may proseso tayong sinusunod diyan. 'Di ba? Walang instant. No, walang instant. Sa marriage at sa family, may proseso. Yung pagpapakasal, may proseso. No, hindi yung girlfriend mo pa lang. Hindi, joke lang. Ibig ko lang sabihin, merong right time sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, may step-by-step process. Maging sa business, may step-by-step process. Maging sa online, hindi pwedeng ngayon naggawa ka lang ng page mo sa FB, bukas influencer ka na. Walang ganon. Walang instant. Sabi nila, ang instant lang daw ay noodles. Yes. Ang question, noodles ka ba? Hindi ka noodles. Tao ka. Kaya walang instant. Okay? So, may proseso na sinusunod. Even ang pagbubuntis. Nakikita ko, I personally experience it na nakikita ko kung sa mga ultrasound ng aming magiging bebe, lumalaki siya. So, may proseso siyang
sinusunod. Diba? So, kung pwede nga lang instant, no, nabuntis ngayon, bukas lumabas na, hindi naman pwede, hindi pa pwede yun. No, ang ibig ko lang sabihin, kailangan may method tayo sinusunod. That's the first M ng fruitfulness. Method. Number 2, M. Pangalawang M. Manner. Alam mo yung proseso, kailangan maintindihan mo yung manner. Ano yung manner? Ito yung attitude towards your work. Habang ginagawa mo yung proseso, ano yung attitude mo? Sabi sa verse 17, basahin ko ulit, no, sabi dyan, so also he had 2 talents, made 2 talents more. Ayan, he who had 16 pala, he who had received the 5 talents went at once and traded with them. Gusto mag-focus naman tayo sa went at once. Ano ibig sabihin nun? Pagka-receive na ng talent, alam niya yung proseso, iti-trade ko na to. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Inayos niya agad. Tinirade niya agad to. Kahit master mo, guys, kahit master mo yung process, pero mali yung attitude mo, wala pa rin fruitfulness. Alam mo yung proseso, kaso sabi mo, sige, mamaya na lang. Later na lang ako mag-i-invest. Later ko na lang gagawin yan kapag hindi na ako busy. Master mo nga. Pero yung attitude mo towards your work. No? At ang unang-unang pumasok sa isip ko dyan, alam niyo kung ano? Yung fruit of the Holy Spirit. Sabi nga nila, the fruit of the Holy Spirit must be shown in every season. Yung siyam na yon, yung 1, 2, 3 na yon, yung yan, yung siyam na yon. No, yung siyam na yon, kailangan nakikita sa iyo. Hindi mo pwede sabihin, Lord, baka naman pwedeng tanggalin ko muna yung patience. No, naiinis kasi ako, wala mo ng patience. O kaya, Lord, wala mo na yung self-control. Magagalit mo na ako ngayon. Pero hindi. Dapat nakikita natin yun. Darating talaga yung time na yung pagiging Kristyano natin ay masusubok. Kahit saan yan. Sa situation man yan, kapag ikaw ay nasa family mo, sa situation man yan during pandemic. Alam ko, maraming sinubok sa atin. Especially last year. Pero dapat hindi tayo bibitaw. Hindi tayo makakawala. Kung sa Panginoon lang tayo hahawak, lagi natin sabihin, Lord, naiinis ako. Gusto ko sumuntok. Yung mga ganon. No, sa Facebook na lang. May tamang proseso yan. Kung masama loob mo, kumausap ka ng tao. Kung gusto mo nag-express, wag lagi sa Facebook, hindi sasagot yan. Nagbago ba yung situation mo kung nung nag-post ka ng kakaiba sa Facebook? Maaaring may mag-like, maaaring may mag-care. Pero ganun pa rin yung situation mo. Diba? Attitude towards work. We must be always willing to be mentored, and willing to learn. Sabi nga nila, yung learning daw is lifetime. Kapag nag-start, pag tumigil ka na mag-learn, ibig sabihin nun, titigil na rin ang pag-process ng utak mo. We must be always willing to learn. Willing to be mentored. No? Kahit si Einstein sinabi yun. Kahit na siya yung, ang dami na niya na-achieve, dami na niya nalaman. Grabe yung level ng thinking niya. Pero, kailangan pa rin tayo matuto. Okay? Manner. Ano pa yung makikita natin? Manner. Alam nyo po, being a Christian and being as a leader, it is not a competition. It is a cooperation. This is a teamwork. Hindi nakikipag-compete sa inyo mga mas marami yung kanya. Bakit siya lagi pinupuntahan ng cell member? Bakit siya? No. Huwag yung isipin na this is a competition. Teamwork ito. Di tanongin mo siya kung ano ginagawa niya. Bakit ganun? Learn from them. Hindi yung magsasama-sama loob ka dyan, magmamurmur ka. Attitude towards work na naman yan. Kasi wala akong attitude towards work na naman yan.
Always remember, hindi to pagalingan, hindi to pataasan, hindi to paramihan na narating na beach sa Pilipinas. Hindi ito yung paramihan ng bundok na naakyat. Maaring lahat ng bundok sa Pilipinas naakyat mo na, pero ang totoo, wala ka pa nararating. Pwedeng ganun. Or pwedeng ikaw, na andito ka lang sa Cavite, no, hanggang Manila, Cavite ka lang, pero grabe ang influensya mo. Grabe ang influence mo. Pag nagsalita ka, grabe yung mga ideas, no? Yung yung anointing ba? Grabe yung anointing, no? Tandaan natin, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, ang thinking natin, kailangan lumago ka doon ka mag-bloom. Kung tinanim ka dyan ng Panginoon, doon ka magaling, lalong mo pang galingan. Diba? Magaling ka magluto, o di gamitin mo yun para sa Panginoon. Magaling ka maggawa ng articles, gamitin mo yun para sa Panginoon. No, wag tayo mangarap ng hindi tayo Kuya Bobs, pwede naman mangarap. Yes, pwede. Hindi ko inaano 'yon. Pero tandaan natin, wag nating gawing wag tayo mag-focus doon sa wala tayo. Mag-focus tayo kung ano yung meron ngayon. Kung ano yung meron tayo ngayon. He gave us talent to be used for Him, not to boast for everyone. Kung binigyan tayo ng talento ng Panginoon, wala rin naman tayo dapat ipagmalaki sa iba. Okay? Bakit? Kay Lord lang naman lahat galing yan. No, kung medyo nakakariwa-riwa sa tayo dahil yung iba, malaki ang epekto ng pandemic, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa iba. Ang dapat natin ipagmalaki kung paano tayo pinagpala at ginawang fruitful ng Panginoon. Manner, ano pa? Less words, more actions. Manner towards work. Gumawa ka na lang ng gumawa. No? Less criticism, more solutions. Huwag na natin criticize ang lahat. Wala namang perfecto eh. Di ang isipin mo na lang, solusyon. Tama, mali. Nakatulong ka pa. Imbes na naging pabigat tayo, nakatulong pa tayo. Less murmuring and more appreciation. Appreciate natin lahat. Kasi wala naman talagang perfecto. At kung may na-achieve ang iba, be happy for them. Ilagay natin sila as inspiration. Learn from them. That's a very good manner at work. No? Huwag tayong puro simula. Hanggang simula lang. Sabi nga ni Bishop, no, huwag tayong maging Gehazi. Okay? Huwag tayong maging Gehazi tayo. Huwag tayong maging salbahe. Ang tawag ni Bishop sa mga Gehazi, salbahe. Kung excellent tayo sa ating trabaho, kung excellent tayo sa ating schooling, sa school natin, kung excellent tayo sa ating sama tayo nilagay ng Panginoon, kailangan maging excellent din tayo sa ating ministry, maging excellent din tayo sa ating family, maging excellent din tayo spiritually. Ibalanse natin ang lahat. Hindi pa nakakatuwa na pinagpapala tayo ng Diyos sa ating trabaho, pinagpapala din tayo ng Diyos sa ating ministry, at pinagpapala din tayo ng Diyos sa ating family. Ang pagiging fruitful ay hindi lang sa isang aspeto ng buhay. Dapat sa lahat. Yun ang tunay na fruitfulness. Pangatlong M. MMM. So may 3M tayo ngayong gabi na to. Pangatlong M, verse 24 to 26. Sabi dyan, he also who had received the 1 talent came forward saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. 25. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that
I reap where I have not sown, and gather where I scatter no seed. Verse 27. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at coming I should have received what was my own with interest. Ano nangyari doon? Yung first servant, na doble niya. Yung second servant, na doble rin niya. So, yung 5 naging 10, yung 2 naging doble, naging 4. Okay? Pero yung binigyan ng 1 talent, binaon niya. At nanggalit yung amo niya sa kanya. Alam niyo, nakita ko dito. Hindi tunay na kilala ng third servant yung amo niya. Hindi siya nakilala. Nahirapan na hindi niya ganun kakilala. Ang nakikita ko dito, kapag hindi natin kilala kung sino ang master natin, hindi tayo magpe-perform ng ayos. Our performance depends in our knowledge ng ating master. And there's only one master, ang Lord. There's only one Lord, si Jesus. Siya ang nagbigay ng purpose at reason kung bakit ginagawa natin ang discipleship na ito. At kailangan makilala natin siya ng gusto. Bakit? The more we know God, the more efficient we perform. Sabi nga sa Daniel 11:32, one of my favorite verses, the people who knew their God shall be strong and do exploits. Sa ibang version, do great exploits. Ibig sabihin, kung sino daw nakakakilala sa Panginoon niya, kung sino daw nakakakilala sa Diyos, magiging malakas at maraming magagawa. Do great exploits. Siguro, kaya tayo naging, parang sinasabi dyan, para maging efficient ka, gawin mong inspiration ang ating Panginoon. Isipin mo na ginagawa mo to para sa Kanya. Bakit? Gusto mong marinig yung well done, my good and faithful servant. We must know our master. And we do everything for the glory of our master, for the glory of God. Hindi para sa ating personal gain. Alam nyo, sometimes, kailangan tingnan natin yung mga ginagawa natin, especially online, especially sa trabaho, especially ngayon na nagkakaroon na ng discipleship. Tingnan natin, maging careful tayo. Sometimes, minsan, nawawala na yung glorify sa Panginoon. Pero, alam nyo, kailangan constant i-remind tayo na ang ginagawa natin ito ay hindi para sa personal gain natin, para sa glory ng Panginoon. 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. If God gave us this talent, you must use them to glorify God. Kung hindi natin ito gagamitin sa Kanya, alam nyo, aalisin to sa atin. Marami na ako nakilala na napakatalento, napakaraming talent na binigay sa kanya ng Panginoon. Naniniwala ako, hindi na niya to ginagawa. Dahil hindi niya to pinagamit sa Panginoon, aalisin ito sa kanya. Kaya nga, ikaw naman na may talento, gamitin natin to para sa Panginoon. Maraming way, maraming paraan. Kung iisa-isahin natin ito, hahaba yung gabi. Pero maraming way para mapagamit ang ating talent para sa Panginoon. We must do everything to push the kingdom of heaven. Lalo na ngayon. No? Gamitin natin ito. Yung ministry, yung sinasabing ministry of reconciliation. Alam nyo, ang daming topics. No? Daming topics na tinuro sa atin sinapas dyan. Pero alam nyo, ang bottom line, kailangan ginagawa natin to para sa ating master. We really need to show that we are God's servant.
we work well, and we also serve well. Pag hindi si Lord ang reason mo kung bakit ginagawa mo ang ginagawa mo yan, kung hindi si Lord ang reason mo kung bakit ka hindi nagbi-business yan, kung hindi kasama si Lord, take note, kung hindi kasama si Lord sa plano mo sa buhay, kung hindi kasama si Lord ang plano mo sa family mo, unti-unti, makikita mo, unti-unti, hindi ka magiging fruitful. Hindi ka magiging masaya. Ang gusto kong maintindihan natin sa gabi na to, meron tayong 3 M na kailangan isaisip lagi. Yung method, yung proseso. Masterin natin ito. Yung manner, ito yung attitude natin habang ginagawa natin yung mga proseso na yan. Always willing to learn. At tandaan natin, ginagawa natin ito para kanino? 3 M, para sa master natin, si Jesus. In conclusion, fruitfulness, this includes faithfulness. Ang faithful sa maliit, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Fruitfulness should be shown as a whole part of our lives. Hindi ka pwedeng fruitful lang sa ganitong bagay, hindi ka fruitful sa ganito. Hindi ako naniniwala doon. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, pagpapalay ka tayo as a whole. Hindi yun bigla, unti-unti. Pero tingnan natin, kailangan maintindihan muna natin kung ano yung personal sistema natin, yung personal attitude natin, at yung reason kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin. Ayusin natin mga plano natin sa buhay, at ang Diyos ang magpapala sa atin. Tayo ay panalangin. Panginoon, salamat dahil alam namin na hindi ka nga po nagkukulang sa amin. Ikaw ang nag-i-ignite ng fruitfulness sa aming buhay. Ikaw ang nagsisimula at nag-provide ng lahat. In the first place, Panginoon, salamat sa mga talento na binigay niyo sa amin. Gagamitin nga po namin ito para sa iyong kingdom. Salamat dahil patuloy mo kami binabago. Let it be, O Lord God, that our attitude, Lord, ay ayusin mo. Let your fruit of the Holy Spirit ay sumaamin, O Lord God, at nawa, patuloy ka namin makilala. For we know, O Lord God, na habang nakikilala ka namin, pagpapalain mo kami ng gusto. Ikaw nga po, Lord, sumama sa mga kapatid kong ito at ikaw ang magbigay sa amin, ang mag-provide ng aming pangangailangan. Fruitfulness and faithfulness ang dinideclare ko sa kanilang lahat. 10 na kanilang family, 10 na kanilang business, 10 na kanilang tinatangkilik, at 10 na kanilang mga trabaho, Lord God. I release them, Panginoon. I release this, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good evening po sa lahat. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Sinamahan mo kami, you are faithful. And you will continuously be faithful upon our life, oh God. So right now, we want to lift your name on high, oh God. We want to worship you, oh Jesus. Thank you. This is the song of our
unseen and great. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. That could not hold you, the veil torn before you. You silence the voice unseen and great. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the